Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June. Viral na po itong mga Nepo babies at mga Disney princesses dahil sa mga pagyayabang nila sa kanilang pera, travel at shopping abroad, naka-private jet pa, mga luxury items na kaduda-duda kung saan nanggaling ang kanilang pera. Ang Nepo babies ay hango po sa nepotism at ang Disney princess naman ay prinsesa. Buhay prinsesa po sila na akala mo anak ng hari, anak ng reyna, kung gumastos. Ang pinakasikat dito si Claudine Ko, yung anak ni Saldi Ko, tapos yung aura ng mukha niya, yung pananalita niya, para siyang kontrabida sa teleserye. Ganun kasama ang image. At pumalag pa itong gaga. Ito ang sabi ni Claudine Ko. Like, hello, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay? This is not from taxpayers' money. The government literally paid us for the service of our business provided. Gets? Sumagot ka pa. Hindi ka na lang nanahimik dahil sablay ang katwiran mo. Bilang kontraktor, ang negosyo nyo connected sa government. Nakakakuha kayo ng billions of projects sa gobyerno. Ang tatay mo, congressman. Hindi lang basta congressman, naging chairman si Saldi Ko sa Committee on Appropriation. Ito ang committee na nagde-decide kung saan i-allocate ang budget. Meaning, there is a conflict of interest. Yung kumpanya nyo, binagsakan ng maraming flood control projects at posibleng meron kayong ghost projects at nakatiwangwang na mga projects, incomplete, overpriced, multo. Kaya wag mong sabihin, this is not from taxpayers' money. Kagabi sa balita, bahana naman ng Metro Manila, dyan sa Mother Ignacia, pero sa mga kurakot at mga anak ng kurakot, para silang walang konsensya, manhid. Dati yung mga magnanakaw sa gobyerno, tagong-tago ang kanilang yaman. Pero ngayon, piniplex pa sa social media. Binablog, pinagyayabang pa. Biruin mo kumain sa Grand Hyatt Hotel, ang bill nila umabot sa 759K. Dalawa lang sila. Ang nakakagalit dito, sabi pa, barya lang. Barya lang daw yung 759,000 isang kainan. Pero sa post ni Jason sa, posible daw yun sa panahon ngayon. Naalala ko naman si President Donald Trump. Same product pero nag-iiba ang presyo. Halimbawa, bumili ka ng bottled water sa sari-sari store for about 12 pesos. Tapos bumili ka sa 7-Eleven, iba na ang presyo niyan. Baka nasa 25 pesos na. Umorder ka sa sikat na restaurant, baka mag times 10 yan. Baka nasa 250 na ang presyo. At kapag umorder ka sa mga luxury hotel, gaya ng Grand Hyatt Hotel, ginto na ang presyo niyan. Pero same product lang, dun nagkakatalo. Tapos sabihin ba naman ng Nepo baby na to, barya lang. Kaya hindi na nakapagpigil yung mga netizen. Pinagmumura na sila. Opo, kung babasahin nyo yung mga comment ng mga netizen sa TikTok, sa Reels, sa Threads, YouTube, sari-saring mura ang inabot nila. Kaya naman yung mga Nepo babies at mga prinsesa, nag-deactivate na sila ng mga social media account nila. Paano na yan? Paano nyo pa ipopost, ipiplex yung mga extravagant nyong lifestyle? Makapal na lang talaga ang pagmumukha nyo kapag nag-active pa kayo sa social media tapos nag-post pa kayo ng mga karanyaan nyo sa buhay. Sabi nga ng AI, saan napupunta ang binabayad nyong tax? Sumagot naman, sa mga luxury bags ng mga Nepo babies. O kaya naman pang tuition nila sa abroad. Habang ang public school dito sa Pilipinas, lubog sa baha. Kung hindi man, kulang-kulang ang upuan, sira-sira ang classroom. At yung ibang tax nyo, napupunta sa pang travel, pang shopping sa abroad, pang luho. Pero alam nyo, pwede palang kasuhan itong mga Nepo babies at mga prinsesa na to. Ayon po sa isang abogado, kay Attorney Bernice, pwede palang kasuhan ng mga anak o kaanak ng mga congressman o contractor o connected sa DPWH na yumaman dahil sa mga ghost
Flood Control Project. Yun ang problema, mga Nepo babies. Flood, yung mga ghost flood control project. Itong mga Nepo babies at Disney princesses na to, na ginagamit ang taxpayers money para gastusin sa kanilang mga nakakalokang lifestyle, sila ay posibleng liable. Okay? Number 1, eto, money laundering, at pwedeng makulong ng 14 years imprisonment kung ginamit nila ang pera na galing sa nakaw, luxury cars, bahay, kondo, and kanilang mga travels abroad. This is possibly considered as money laundering. Dahil una, yung dirty money ay galing sa unlawful activity, example, mga ninakaw sa ghost flood control projects. Ikalawa, kung dineposit nila ito sa bangko o bumili ng malaking properties. Ikatlo, alam nila na ito'y ill-gotten. Para patunayan na alam nila yung pera ay ill-gotten wealth, pwedeng gamitin yung very extravagant lifestyle nilang bilang evidence na sila naman ang nag-post sa kanilang mga social media. Kung maliwanag naman sa lifestyle nila na hindi ito reasonable doon sa posibleng income ng isang contractor, maliwanag itong unexplained wealth, then yung mga Nepo baby are completely aware na yung yaman na ini-enjoy nila ay galing sa nakaw. Dahil dyan, maaari sila ay guilty sa money laundering. Number 2 na pwedeng ikaso, tax evasion. Kung ang Nepo baby at Disney princess wala namang trabaho pero meron silang luxury cars, malaking bahay, mansyon, at marami pang iba, pero hindi nagbabayad ng tamang buwis, pwede itong kasuhan ng tax evasion. Ikatlo, accessories for the crimes of bribery and graft and corruption. Kung napatunayan na guilty ang parents nila sa krimen na ito, then posibleng damay sila bilang accessories to the crime. Ito ay kadalasan ipinapangalan ang kanilang yaman sa kanilang anak or sa kanilang Disney princess. Kaya pwede pang mabawi ang mga nakurakot nila pag nasampahan sila ng kaso, para ang lahat ng yaman, ari-arian nila, luxury items ay pwedeng ma-freeze or ma-forfeit hanggang maging mapunta ito sa government property. Dahil ang kanilang yaman na pinagyayabang ay galing sa taxpayers money, sa atin yan, sa gobyerno yan. So, yan po ang mga pwedeng isampang kaso sa mga prinsesang mayayabang na to. Alright, maraming salamat. See you next time.